Hello everyone! So good day, welcome and welcome back to my YouTube channel. It's me again, BD Admin Isabel, and for today, I'll teach you step by step on how to become a talent agent even if you have zero experience. Ano po, so why we call it talent agent? Kasi po there's a lot of agents. So, merong live chat agent, which is sila yung mga nasa customer service, yung mga nakakausap nyo in chat, And then, meron ding iba pa, So, talent agent, when we call it talent agent, kasi sila yung mga agent sa mga streaming platform, audio streaming, chatting, or dating, So, yun, para mas specific, so ginawa natin yung talent agent. Kasi yan talaga yung tawag sa mga agent na nag-work on that, So, without further ado, let's start. So, start tayo sa kung ano nga ba yung talent agent. So, hindi ko na siya babasahin in English kasi nga para mas madali. So, itagalog na lang natin para magkaintindihan din. Mas madali nyo maintindihan. So, ano nga ba yung talent agent? So, ang talent agent po, isa na po yung mga nagre-recruit or nag-i-invite, nagtuturo, nagmamanage ng mga host online. So, pwedeng mga live stream host, chatting host, or audio host. Sa mga dating app. As an agent, hindi ka lang po dapat nagre-recruit ng mga tao. Dapat tinuturuan mo din sila, ginaguide mo sila, and tinutulungan mo sila na maging successful. And in return, of course, you earn commissions and bonuses from their work. Kasi yun yung talagang kita ng mga agent. So, syempre, magre-recruit ka ng mga tao. So, hindi ka dapat pasok lang ng pasok or invite lang ng invite. Dapat tinuturuan mo din sila. Para syempre, alam nila yung work nila. Alam nila yung gagawin nila para mag-work sila. So turuan mo sila, i-guide mo sila, and tulungan mo sila na maging successful. Para at least kapag naging successful sila, mas malaki din yung kikitain mo sa kanila. So, yun. Next naman tayo. Ano nga ba yung rule ng isang agent or papel ng isang agent? So, unang-una, recruiting host. Siyempre, maghahanap ka ng mga tao na interesado sa... Kasi merong type of agent. Pwedeng chatting agent ka, live streaming agent, o kaya naman, audio streaming agent. So, yun. Mamili ka kung alin ka ba doon. Anong klase ka bang agent? And then, kapag alam mo na kung anong klase kang agent, so maghahanap ka na ng mga tao na interesado sa kung ano yung type na napili mo. Kasi syempre kung live streaming host ka, so live streaming agent ka, so ang hanapin mo live streaming host din. Kung audio streaming ka, so ang hanapin mo audio host din. And then, kung chatting ka naman, so ang hanapin mo chatting host din. So ganun po yun. So maghahanap ka ng tao na interesado dun sa work na ino-offer mo. Hindi ka pwede na maghanap ng live streaming na ipapasok sa chatting kung live streaming yung work niya, tas hindi niya naman alam yung chatting. Kaya yun, be specific din po tayo. Sa pagre-recruit. And then, pangalawa, i-train mo sila. Turuan mo sila, i-guide mo sila. Bago sila magsimula, make sure muna na intindihan nila yung rules, and then kung paano sila kikita, and kung paano ba yung work nila. Paano ba nag-work yung platform? Ano ba yung work nila sa platform? Paano ba sila magsimula? Paano sila kikita? So ganon. And then, manage them. Dapat pina-follow up mo sila, sinusuportahan mo sila, and minomotivate mo sila para maging aktibo sila. Kasi the more na maganda yung pag-manage mo sa kanila, 'di ba? Active ka sa kanila, kinakausap mo sila, andun yung support mo sa kanila, mas magiging active po sila. So, ganun yon. And pang-apat, grow your team. So, yon. Una say grow your team, andito pa rin yung tatlo, hindi yan pwedeng mawala sa pag-grow ng team mo. Andyan yung patuloy ka pa din na nagre-recruit, and then patuloy mo silang tinuturuan, kina-guide, and minamanage. Para ma-maintain mo na, of course, maging active yung agency mo, and para mas mapalakas pa yung agency mo, mapalaki yung agency mo. In simple terms, para ka lang coach and manager at the same time. Coach ka na, manager ka pa. And then, of course, yung success mo is magdedepende sa kung paano din maging successful yung mga host mo. Kasi kung successful yung mga host mo, magiging successful agent ka din. Bakit? Kasi po, the more na
nagiging successful yung mga host mo, malaki yung kinikita nila, malaki din yung magiging commission mo at kikitain mo sa kanila. Ano po? So, yun. So, proceed naman tayo sa next. So, ito naman yung step-by-step guide to become a talent agent. Ano po? So, step 1, ano po? So, ito na yung step-by-step from 0 hanggang sa para malaman nyo ano ba yung ginagawa ng mga agent. Paano ba maging isang agent? Ano ba yung ginagawa nila? Paano ba mag-start? Ano ba yung mga dapat gawin? Ano po? So, ayan. So, unang-una, step 1, learn the platform. Ano po? So, aralin nyo yung platform na papasukan nyo. Halimbawa, nag-apply kayo sa Chata. So, aralin nyo yung Chata. Nag-apply kayo sa Popo. So, aralin nyo muna yung Popo. Huwag kayo basta-basta mag-a-apply agad na. Mag-a-apply ako ng agent, pero hindi nyo pa alam kung ano ba yung loob ng platform. Hindi nyo pa alam kung ano ba yung naandun sa platform na yun. Ano ba ang klase yung platform na yun. 'Di ba? So, dapat bago kayo mag-apply, aralin nyo muna yung app. Gawa muna kayo ng account, explore nyo muna yung app bago kayo mag-apply. Ano po? So, yon. So, gawa kayo ng account and then explore nyo yung app syempre. Unang-una, explore nyo yung app. Ikutin nyo yung app. Paano ba yung pasikot-sikot sa app? Ano ba yung mga features na andun sa app? Ano po? So, aralin mo siya. Para syempre kapag may host ka na or mag-start ka na, alam mo kung ano yung pasikot-sikot sa app. Alam mo kung paano mo tuturuan yung mga host mo. Ano po? Pangatlo, study the rules and policy. Ano po? So, aralin mo yung rules and policy ng application. Ano po? Para ma-make sure mo na talagang hindi ka magkakaroon ng problema once na gumawa ka ng account. Ano po? Once na nag-start ka na magtayo ng agency or mag-work sa application na yon. Ano po? So, in that way, of course, magaguide mo yung mga host mo ng maayos and maiwasan yung mga violation. Ano po? Kasi kung pumasok ka lang, nag-work ka lang, hindi mo alam yung rules and policy, hindi mo alam yung mga features na andun sa app. So, how can you teach your host? Paano mo sila magaguide kung ikaw mismo as an agent, hindi mo alam yung rules and policies ng application? Ano po? So, yun yung mga unang-unang start. 'Di ba? Yung mga unang-unang dapat mong gawin para maging maayos yung lahat. Ano po? Para hindi magkaroon ng problema. And then, learn the earning structure. Of course, bago ka pumasok, hindi pwede na hindi mo alam yung kitaan. So dapat alamin mo paano ba kikita yung mga host, and then paano ka ba kikita as an agent. Ano po? So yan yung unang-una. Gawa ka ng account, explore the app, aralin mo yung app, hingi ka ng rules and policies, 'di ba? And then, aralin mo kung paano yung kitaan sa platform na yon. Ano po? So, yun. So, yon ang tips lang dito. At least the more na naintindihan mo yung sistema ng application, mas madali mo na ma-explain ito sa mga host mo. And of course, mas madali mo na makukuha yung tiwala nila. Ano po? Kasi syempre, kumbaga, trusted sila sa'yo. Bakit? Kasi alam mo yung pasikot-sikot. At first pa lang naturuan mo sila, na-guide mo sila, 'di ba? Na turo mo sa kanila kung ano ba yung mga rules and policies na dapat na sundin nila at iwasan nila, paano sila kikita, etc. etc. Ano po? So, yun. So, next naman tayo sa step 2. Ito yung build your network. Ano po? So, syempre, mag-start ka na maghanap ng tao. Syempre, kapag maghanap ka ng tao, mag-start ka dun sa mga taong kakilala mo, Begin with the people you know. Ano po? Yung mga friends mo, classmates mo, kapitbahay mo, or kaya yung family mo, na naghahanap ng mga part-time, na pagkakakitaan. Ano po? Bago ka mag-proceed, syempre kung wala kang, syempre possible na merong isa dyan, or kung sino na magta-try, 'di ba? And then, kapag nakastart ka na sa kanila, 'di ba? Kasi hindi naman yung marami. So, doon ka na magpo-proceed sa expand online. Ano po? Syempre, mag-start ka sa kakilala mo para mas madali mong ma-explain, matrain mo yung sarili mo. Bago ka mag-expand or bago ka mag-start na mag-recruit ng mga strangers. Kasi, at least, magkaroon ka man ng mistake doon sa mga sa una, 'di ba? At least sa mga kakilala mo, sa maintindihan nila. Ano po, kasi parang training pa lang yon. And then, kapag mag-expand ka na, at least, alam mo sa sarili mo na naaral mo na, and kumbaga, less na lang yung mistake na magagawa mo, and magagawa mo na siya ng mas maayos. Kasi, nagawa mo na siya, or na-practice mo na siya sa mga kakilala mo. Ano po, so, sa expand online naman, at least, pwede ka na mag-post ng recruitment, on Facebook groups, TikTok, Instagram, or in different social media platform. So, yon.
And syempre sa pag-recruit naman, huwag ka masyadong ma-exaggerate na, ay dito, sumali ka dito kasi malaki yung kikitain mo. Pero, hindi naman pala ganun. So, huwag ka mag-exaggerate. At least, kikita ka ng kahit paunti-unti, ganyan, hanggang sa maging successful ka. So, mas malaki yung kikitain mo kapag, kumbaga, nagamay mo na talaga yung application, ganun. So, be honest and straightforward. Kasi, dun sila mas magtitiwala sa'yo and doon ka nila mas paniniwalaan. Kasi syempre kapag sinabi mong mas malaki yung kita, possible marami yung sasali sa'yo. Syempre kasi malaki yung kitaan, yun yung sabi mo. Pero kapag na-experience nila na less pala yung kitaan, 'di ba? O kaya hindi masyadong, kumbaga kasi magiging high yung expectations nila doon kapag sinabi mong mataas, 'di ba? Kapag sobra naman talaga. So, yun. Dahil high yung expectations nila, so kapag hindi nila yun na-meet, possible na maninega sila. So, possible na hindi sila ganahan kasi maliit lang pala yung kinikita. Pero kapag sinabi mo yung talagang tamang-tama lang, 'di ba? Honest ka na ganito sa umpisa mahirap, konti yung kikitain mo, possible kasi hindi mo pa alam, 'di ba? Hindi mo pa alam yung pasikot-sikot, sobrang newbie ka pa. So, at least kumbaga magpupursige sila na aralin yung platform, matutunan yung platform para malaki yung kitain din nila in the future or sooner or later, 'di ba? So, yun. So, step 3, ayan. So, recruit your first host. Ayan, mag-start ka na mag-recruit ng iyong first host or ng una mong host or ng mga host mo. So, ayan. So, syempre, of course, kapag yung tao nagka-interest na, na sumali sa'yo, or nakikita mo sila ng interest. So, it's time na para sa'yo na i-recruit mo sila. So, syempre, kapag mag-invite ka ng mga potential host, focus ka dun sa mga tao na, kumbaga, yung chance, focus ka dito sa tatlo na to kapag magre-recruit ka. Syempre, sabihin mo na yung at least a chance to earn daily or weekly income, 'di ba? Kahit na part-time lang, flexible work kasi pwede silang kumita gamit lang yung phone nila and internet connection kahit nasan pa sila. And then you offer a free training and support sa kanila. Tuturuan mo sila step by step. So yun. And then ang tip lang naman dito is of course palagi kang makinig sa mga katanungan nila, Be always open sa mga questions nila or kapag may mga hesitations sila. So, yun, makinig ka sa kanila, so para sasagutin mo talaga sila. Hindi pwede hindi mo sila sagutin. Kasi once na hindi mo sila sinagot, hindi na sila magkakaroon ng gana na mag-work o kaya maninega sila. So, yun, basta very important yung sasagutin mo yung mga katanungan nila, i-guide mo talaga sila. So, some may worry about their safety o kaya sa salary nila o kaya kung nahirapan sila. So, dapat maging ready ka na explain sa kanila and reassure sa kanila, of course, na safe sila dun sa platform na yun na pinag-workan nila and talaga makakasahod sila and kahit na mahirap, of course, andun ka para tulungan sila step by step. So, yun. The step 4 is, of course, syempre, naka-recruit ka na ng mga hosts on the step 3 and then it's your turn to train your host. So, paano mo naman i-train yung mga host mo? So, syempre, dapat, bago sila mag-start, so, kailangan turuan mo sila. I-train mo sila, i-orient mo sila. Kung paano ba yung platform, paano ba nag-work yung platform, paano ba mag-login, paano ba gumawa ng account, paano ba mag-online, paano ba mag-start makipag-chat, or kaya paano ba mag-start na live stream, paano ba mag-live, paano ba mag-audio live, etc., etc. And then, rules and policy, andyan din yan, So, kapag, ayun, habang tinitrain mo yung host mo, syempre, unang-una yun nga, explain mo sa kanila, paano ba yung platform, paano ba mag-login, sign up, gumawa ng account, etc., etc., paano mag-live, paano ba gamitin yung application, paano ba yung pasikot-sikot dun sa platform na yon. So yun yung una. Pangalawa, explain mo sa kanila ano ba yung rules and policies ng app, kasi dapat alam nila yon para maiwasan nila yung mga violation and sundin nila yung rules and policies ng application.
Pangatlo, syempre kapag alam na nila yung rules and policies, so aware na sila doon, and then explain mo naman sa kanila yung earning system. Ano po? Ano ba yung earning system? Kung paano sila kikita. Ano po? Explain mo sa kanila na ito yung mga kailangan nilang gawin para kumita sila. And then magkano ba yung magiging possible income nila? Ano po? So, ganun yun. Paano ba kumita ng diamonds? Paano ba yung task, yung daily task? Yan na yan papasok sa earning system. Ano ba yung mga ways of earnings? Daily task, kung may daily task. Basic pay, kung basic pay. And then target, kung may target, etc. etc. And possible income, kung magkano. Ano po? And then of course, syempre, yon, 'di ba? Naturo mo na yung tatlo. Magbibigay ka ng tips sa kanila. Ano? Bigyan mo sila ng tips. Turuan mo sila kung paano ba makikipag-engage sa mga users or sa pakikipag-chat, sa conversations, and gaano ba dapat sila kadalas na mag-online? Ilang oras ba dapat sila na maging active sa application? Ano po? And paano ba ma-maintain na maging maayos yung working nila? Syempre, of course, by following rules and policies. Ano po? So, yun. So, syempre, diba? So, ayun na. Hindi ko na ulitin kasi baka matagalan pa tayo sa paulit-ulit ko. Basta yan, tandaan. At least explain paano ba mag-login, ganon. Paano ba yung app, pasikot-sikot sa app, ano ba yung rules and policies, paano ba kumita, ano yung mga ways of earnings, and then, tips mo sa kanila para at least bago sila magsimula, alam nila yung gagawin nila. Ano po? And then, yun nga, at least, palagi ka magbigay ng mga real examples, yung mga totoong example. Ano po? For instance, at least you can say na, ayan, kapag mag-login ka na at least 2 hours a day, kumbaga, you can reach your daily goal easily. Kung mag-live sila ng 2 hours a day, so matatapos nila yung daily task nila. So, kung mag-live sila ng 2 hours a day, mas mapapataas yung exposure nila. Diba? Mas madali silang makakapag-earn. Ano po? So, yung mga ganon. So, dapat palaging totoo din. Kahit na mahirap, at least totoo. Diba? At least maintindihan nila yung kaysa sa magsisinungaling ka. So, mas mapapasama ka pa. So, pangalima, at least, manage and support your host. Ano po? So, i-manage mo sila, supportahan mo sila. So, paano mo sila ma-manage? Ano po? So, of course, check on them regularly. So, i-check mo din sila. Ano po? So, yun. Kasi some of your hosts, isa-isahin mo din sila kung pwede mong maisa-isa. Kasi some of your hosts, nawawalan sila ng motivation after a few days, 'di ba? Parang at first yun, ganang-gana sila, 'di ba? Very active sila, pero darating yung araw na parang mawawalan sila ng gana kasi parang naboboard na sila o kaya parang alone na sila. Wala na nagmo-motivate sa kanila. So, dapat as an agent, andun ka to motivate them. Lalo na kapag hindi na sila nagiging active. Ano po? So, pwede kang gumawa ng group chat para at least madali mo silang ma-update and ma-motivate. Ano po? And then, of course, give feedback. So, very important yung magbibigay ka ng feedback sa kanila. Kasi kung hindi maganda yung performance nila, at least i-guide mo sila. Turuan mo sila. Bigyan mo sila ng tips para ma-improve yung sarili nila. Ano po? So, ganun yun. So, at least ang tips lang dito, at least ituloy mo yung mga host mo as your family. As your partners. Hindi lang basta host. Kasi the more na nafe-feel nila na sinusuportahan mo sila, the more na mag-stay na active sila, and the more na mas madaling lalago yung agency mo. Bakit? Kasi hindi ka nila basta-basta iiwan. Ano po? Kasi tinuturing ka din nila na family. Kung paano mo sila tinuturing, ganun din yung ituturing nila sa'yo. Ano po? Kung paano mo sila pinapahalagahan, inaalagaan, ganun din sila sa'yo pabalik. Ano po? So, ganun lang yun, guys. So, step 6, at least grow your agency. So, pagpalago ka, mas palakihin mo pa yung agency mo. So, ayan, at least finally focus on growing your agency. So, ayan. Dapat, kumbaga may aim ka. Hindi lang to dapat sa palaging every week na 10 or more active hosts na lang palagi, or 10 active hosts na lang palagi. Dapat habang lumalaki yung agency mo, padami din ang padami yung mga active hosts mo. Dapat ganun yung aim mo. Pero as a new agency, at least, aim to have at least 10 or more active hosts weekly. Hanggang sa dagdagan mo lang yan, nagdagdagan. And then, of course, ayan. So, keep recruiting ng mga bagong host. Kasi hindi lahat mag-stay.
Pero lagi niyong tatandaan na merong alis, pero meron pa din at merong darating. Ano po? So, develop a simple system din. For example, gawa ka ng mga training video, ano po, once na, para at least kapag may mga bago kang recruit, pwede na nila na panoorin yon. Ano po, and then, yun, pwede ka magpa-Q&A sa kanila kasi syempre, yun nga, the more na kapag marami ka ng host, so syempre hindi mo yan maisa-isa lahat, 'di ba? Mahirapan ka na. So para sa mga new host, pwede mong gawin na gumawa ka ng video, 'di ba? Andun yung tutorial mo, andun yung kung paano mo ina-explore yung app, tinuturo sa kanila, tinuturuan sila, gina-guide sila, and then open ka sa Q&A para sa kanila, para at least syempre kung may katanungan sila, masagot mo pa din sila and malinawan sila bago sila magsimula. Ano po? So tip, ayun, at least ang susi para maging mas malago, sa paglago ng agency mo is maging consistent ka. Hindi pwede na kapag may 10 active hosts ka, stop ka na. O kaya may 100 hosts ka, stop ka na. Dapat, pag-grow ka din ng pag-grow. Consistent ka. Recruit, guide, manage, train, etc. Dapat ganun palago ng palago, day by day. So, ayan. So, if you recruit at least every week and follow up, so your agency will never run out of active hosts. Kasi the more na ganun yung ginagawa mo, palaki ng palaki yung agency mo, plus palaki din ng palaki yung income mo. So ganun yun. Ayan. So, dito naman tayo. Tapos na tayo dun sa step by step, guys. So ito naman yung mga common challenges and solutions. Ayan. So, ayan. Una, of course, diba? Andyan yung mga, so, ito talaga kasi yung mga madalas na nafe-face ng mga agents, talent agents, So, yung merong mga hindi na tumutuloy, diba? So, nag-quit agad yung mga host, po. So, normal lang naman yun. Pero para maiwasan nyo yun, at least i-motivate nyo sila, i-remind nyo sila na at least i-remind nyo sila ng mga earning goals nila. Share ka ng mga success stories ng iba para at least mapastay mo sila. So kung hindi mo sila magstay, at least okay lang yun, normal lang yun. Always remember na mag-quit man sila, may alis man dyan, meron pa rin darating. And then, ayan, yung low performance din. So, meron kang nga maraming host, diba? Pero, kumbaga, mababa yung performance. So, yun. Ang dapat mong gawin, i-observe mo yung work nila. Observe mo, sino ba yung sobrang hina talaga? Ano ba yung performance nila? And then, dun ka magbigay ng mga tips sa kanila. Minsan, yun nga, kailangan na at least mag-adjust ka ng mga, adjust mo yung schedule para at least maturuan mo sila, paano ba makipag-engage, paano ba yung mga dapat nilang gawin, and then, pakita mo din, mas maganda pakita mo, ano ba yung kaibahan ng pagiging ng, kumbaga magaling na host, sa pa-oras host, parang ganun, diba? Kasi meron mga ganung host talaga, na yung seryoso talaga na mag-work, and then meron mga pabaya sa work nila, or hindi nila sinuseryoso yung trabaho nila. So, mas maganda bigay ka ng, ano ba yung pagkakaiba ng dalawa na yun, para at least piliin nila, ano ba yung mas best, diba? Ano ba yung dapat nilang gawin, yung walang kita or yung may kita? Siyempre, pipiliin nila yung may kita, diba? So, yun. And then, difficulty on recruiting. Some of the agent, ito din yung problema nila, yung nahirapan silang mag-recruit. So, kailangan mong gawin, at least improve mo yung recruitment post mo, So, show, ipakita mo yung mga at least proof of payments or proof of withdrawal. And then, encourage mo na yung mga active host mo na mag-refer din ng mga friends nila. Kasi, mas madali sila makakahakot. Kasi, syempre, host sila, diba? So, yun, mas madali kapag ikaw at yung mga host mo nagtutulungan para mas mapalago yung agency mo. So, always remember, challenges are part of the process. So, what matters is finding solutions and moving forward. So, always remember that. So, yan, malalampasan nyo din yung mga yan. Especially, sa una kasi ganyan talaga. So, possible sa 30 na-invite mo, possible yan mga 10 lang yung mag-active, marami yung mag-quit. Pero yun nga, ongoing pa din. Dapat keep on going. Kasi hindi lahat ng tao mapiplease natin, and hindi lahat ng tao mag-stay sa atin. So basta yun, tuloy-tuloy ka pa din, recruit, train, guide, manage, and then grow your agency. Huwag ka lang susuko.
Ayan. So, ito naman yung tips para at least maging successful ka as an agent. Unang-una, be patient. Kasi andyan yung mga pasaway na host. Sa totoo lang, maraming pasaway na host. Kaya dapat handa ka na maging mapapasensya. Mahaba talaga yung pasensya mo as in. Pangalawa, be approachable. Ano po, so dapat yung mga host nyo is nafe-feel nila na komportable sila sa'yo kapag nagtatanong sila ng mga tanong or ng mga questions. Kasi kapag na-feel nila na hindi ka approachable, kaya pala parang galit na galit ka kapag nagtatanong sila kaya hindi mo sila sinasagot. Kumbaga, hindi sila maging komportable na magtanong sa'yo. Imbis na may tanong sila, hindi na sila magtatanong bakit. Kasi isipin nila, ay, hindi naman yun magre-reply. Ay, baka magagalit pa yun. Ay, baka ano pang isipin yan, diba? So, dapat be approachable kayo. Be kind. Ano po? And then, of course, stay organized. I-track nyo kung sino ba yung mga host na active sa inyo. Sino ba yung kailangan pang i-train, and then, sino ba yung kailangan ng motivation. Kasi iba-iba yan. Merong active, merong active siya, pero hindi masyadong active, diba? And then, meron ding inactive na talaga. Ano po? And then, meron pa ding inactive pero paunti-unti meron pa din. Yung mga ganun. So, dapat tinatrack nyo sino ba yung active talaga, sino ba yung kailangan pa ng training, and then, sino ba yung mga kailangan mo pang i-motivate, diba? Sino ba yung mga kailangan na bigyan mo ng tips, ayan. And of course, stay positive. Huwag kayo mag-iisip ng mga nega. Kasi the more na nag-isip kayo ng negative, lahat ng magiging passion nyo or papasok sa isip nyo is always negative na lang. Kasi yun yung sinasabi natin. Basta for me, always think positive lang para maging positive yung result ng mga ginagawa nyo. Kasi the more na positive yung iniisip nyo, the more na gagawin nyo yung lahat para mangyari yung iniisip nyo na yun. Pero kapag negative na yan. Kasi nga, negative plus negative equals negative. Pero kapag positive plus positive, positive pa din yun. So, yun. Kaya dapat always be positive kayo para at least magawa nyo ng maayos yung trabaho nyo. Para hindi kayo mahirapan, hindi kayo manega, hindi kayo ma-stress. Kasi the more na positive yung naisip mo, hindi kayo ma-stress. And of course, keep learning. Dapat andun pa rin na kahit na marunong na tayo, diba? May mga host na tayo, may agency na tayo, dapat hindi pa rin tayo napapagod na matuto sa buhay. Aralin yung mga pa yung mga dapat nating aralin para mas mapadali yung trabaho natin, diba? Ano ba yung mga dapat yung gawin para hindi kayo mahirapan? Paano nyo ba mas mapapa-improve pa yung agency nyo? Paano nyo pa ba mas mapapalago yung agency nyo, diba? Kasi malay nyo may easy way. May mas madali pa palang paraan para mapalago yung agency mo, 'di ba? Para ma-handle mo yung agency mo, 'di ba? So yun, dapat keep learning pa din tayo para at least nag-i-improve din yung pag-manage natin, yung pamamaraan natin, yung agency natin. So yun, sana naintindihan nyo yun, So again, be patient, be approachable, stay organized, stay positive, and keep learning. Ayan. So, ayun. So, ready ka na ba na maging isang talent agent? Kasi FOO, meron akong good news sa inyo. Kasi, we are hiring talent agencies in our platform and we're open for the zero experience but willing to work and willing to cooperate to learn with us, official admin BD. So, ayan yung mga contact information namin sa WhatsApp. Ayan. Pili lang kayo dyan sa dalawa. Okay naman sa aking Telegram or sa aking Facebook account. So, ayun. Nagtuturo ako sa mga, sa mga agency. Andun na ako na-motivate, diba? So, yun, parang katulad ng ginagawa nyo. Yung mga tinuro ko, diba? Diba, itong tinuturo ko sa inyo sa talent agent. So, yung step by step. Parang ganun din yung ginagawa namin sa mga agent. Tinuturuan din namin sila step by step, especially kung hindi pa talaga sila marunong. Andun din kami nag-guide, nag-motivate, nangangamusta, diba? So, yun. Kaya, yun, kapag mag-apply kayo sa amin, hindi kayo, kumbaga, mapapabayaan. Basta, syempre, dahil sa madami na kaming ina-assist, especially, kapag marami nang ina-assist, so, yun nga, kailangan na kayo din yung maging makulit. Yes, as an agent, be makulit sa admin, sa BD. Kulitin nyo. Ma'am, paano to? Ma'am, ano ba yung, kasi ako talaga very approachable ako, guys. So, kapag may kailangan kayo, kapag may itatanong kayo, huwag kayong mahihiya na magtanong. Kasi as long as online ako, magre-reply ako sa mga katanungan nyo. And I'm willing to help you, basta nakikitaan kita ng willingness din na matuto. Paano
paano ko makikita yung willingness kapag makulit ka magtanong, talagang gusto mo na maging successful, talagang ginagawa mo din yung best mo, pinapakita mo na talagang kaya mo, and ina-apply mo yung mga tinuturo ko, doon din ako magpupursige na talagang i-guide ka. Pero kung sinasabi mo na interesado ka, tapos hindi ka naman gagalaw, sinasabi ko na ganito yung gawin mo, hindi mo naman ginagawa. So, syempre mawawalan din ako ng ganun na turuan ka, kaya dapat, kapag sumali ka, make sure na talagang susundin mo din yung mga ituturo ko. Ano po, yung mga ituturo namin. Ituturo ng mga mentors mo, or ng mga mag-guide sa inyo. Para syempre, makita din namin yung result. Kasi syempre, ganun yung ginagawa namin. Kasi nga, gusto namin na matuto yung agent. Gusto namin na talaga makita nyo yung resulta ng ginagawa nyo. Kasi kung nagtuturo kami, tapos hindi nyo naman ina-apply, so, paano ka magkakaroon ng resulta? Paano ka magiging successful? 'Di ba? So, yon. So, I hope na sana naintindihan. Yon. So, yon. Mabait naman ako, guys. No worries. So, yon. Free lang din na magturo kami, na mag-recruit, na i-guide kayo, step by step, kahit na wala ka pa dyan ka-experience, basta at least willing ka talaga. And yun nga, kapag ako yung BD admin mo, be makulit. Maging makulit ka sa akin na magtanong kapag may mga katanungan ka. Kasi willing ako to guide hanggang sa matutunan mo, hanggang sa maintindihan mo, hanggang sa magamay mo, yung pagiging agent mo. Katulad ng mga naturuan ko na din. Yes, kasi po, meron na din ako mga naturuan. And so far, I'm very happy kasi at least kahit na 1 month ko silang tinuruan, at after that, nakita ko na yung result nila. Nakita nila yung result ng trabaho nila. And after nun, syempre, alam niya na yung pasikot-sikot, alam niya na yung mga dapat niyang gawin. So, parang professional agent na siya. Mas professional pa siya sa ibang agent. Kasi nag-guide kasi sila. So, ina-apply niya din yung mga tinuturo ko sa kanya. So, yun. Makulit talaga yun. Pero, I'm very happy kasi kahit na makulit siya, talaga nakita ko yung resulta. And, yun. Naging successful siya. And, yes, nakakasalindad din siya sa mga top agency. So, yun. I hope na, yun. Kung meron mang interesado na zero experience dyan, at least basta willing ka, okay? And then, makulit ka sa akin. Kasi sa dami ng agent, kung sino yung mga makukulit, yun. Kasi lahat naman, nire-replyan ko as much as kaya ko talaga. Wala akong pinapalampas na hindi ko replyan. Basta, online ako, and then, may time ako. So, yun. Kahit na hindi ko yun masin, or hindi ko yun ma-replyan agad, magre-reply ako dyan. So, ganon. Kasi, syempre, mag-isa lang ako. So, sa 1,000, alam nga naman na hindi ko yun magagawa ng isahan na replyan sa lahat ng sabay-sabay, okay? So, I hope na yun. Maintindihan din yun. But yes, talaga nagre-reply po ako. Pero, be patient din. So, yun. Ayan, so thank you, and I hope na at least natulungan ka nito and may natutunan ka in this lesson. And I hope na sana soon ako din yung maging BD admin mo, and then yes, masali ka sa team ko. So yun lang, guys. And thank you so much. So if you're interested talaga, at least matagal ko naman na na-flash dyan yung mga contact information ko. So kung hindi mo na-screenshot, so balikan mo, screenshot mo para ma-message mo na ako kung talagang interested ka. So pwede mo itong balik-balikan hanggang sa matutunan mo talaga before you apply sa akin. So yun lang, guys. So thank you so much for watching. So sana nakatulong. So bye-bye.